Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di natin yung mga senador ngayon para mabakante. Makapay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. Narinig lang natin nung isang araw. Walang daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, bagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Mga kabayan, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang naging pahayag ni dating Pangulong Duterte na magtutumba sila ng 15 senador para sigurado ang magiging panalo nila sa darating na may eleksyon. Dahil dito tila nabutasan na naman ang mga Duterte ng kanilang mga kritiko at kaaway, kung saan ay agad na binigyan nila ito ng malaking issue at agad na pinaimbestigahan sa NBI. Hinimo ni House Assistant Majority Leader si Alonto Adjong ang National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagpatay sa 15 senador upang mabakante ang kanilang mga pwesto. Tinuligsarin nila House Assistant Minority Leader Representative Arlene Brosas as Assistant Majority Leader Representative Rami Zamora ang nasabing pahayag ng dating Pangulo at sinabing hindi bahagi ng responsableng pamamahala ang ganitong pagbabanta. Maging si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay sinakyan din ang issue. Ayon sa Pangulo, nababahala siya sa mga ganitong pahayag, lalo't dating Pangulo na ang nagsabi nito. Sa kabila nito, tinawanan lang sila ng mga senador at ilang grupo na kaalyado ng mga Duterte. Kabilang na si dating Presidential Legal Counsel Atty. Panelo, Senator Bato de la Rosa, Senator Jingo Estrada, Senator Bong Revilla at iba pa. Ayon sa mga senador, hindi ito issue at hindi na dapat bigyan pa ng malisya dahil mahilig talaga itong si dating Pangulong Duterte ng biro o joke. Kahit noong Pangulo pa siya at hindi ito dapat seryosohin ng mga kongresista. Nag-react din ang ilang senador sa pahayag ni former President Rodrigo Duterte na papatay ng nasa 15 senador para sa darating na eleksyon. Para kay Senador Jinggoy Estrada, na mapagbiro lang talaga ang dating Pangulo at wala itong issue para sa kanya. Sa palagay naman ni Senator Bong Revilla, bulaklak lang ito ng bibig ni Duterte at ganun lang anya siya magpahayag ng kanyang sarili. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros, ang talagang dapat patayin o bombahin o ibaba ay ang mga presyo ng bilihin. Gayunman sa unang reaksyon ng mambabatas ay isa itong dagdag karahasan na tugon sa mga tao na hirap na sa buhay. Samantala, naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang grupo para pirasahin ang Senado na bigyang pansin at asikasuhin na ang pagdinig sa impeachment laban dito kay BP Sara sa lalong madaling panahon. Ito ay matapos sabihin ni SP Escudero na sa July 21 pa posibleng umpisahan ang paglilitis sa kaso ni BP Sara after ng eleksyon at SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang Korte Suprema labas ng order na manduhan ang ating pong Senate of the Philippines upang mag-convince sila bilang isang Senate Impeachment Court at simulan na ito pong paglilitis sa impeachment case laban po sa ating Vice Presidente. This will help us to have an immediate impeachment trial and therefore hindi na po ito aabutin ng 6 na raw. Sa akin pong palagay, siguro tatlong buwan ay masyado na pong mahaba. If malinaw at naka-incorporate ito pong mga rules na to that will help us abbreviate the proceedings. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ba kayo sa hiling ng ilang mambabatas na magsumbong at lumapit na sa Korte Suprema para utusan at madaliin ang Senado para mag-convene sa kaso ni BP Inday Sara at hindi na ito magtagal pa sa tanggapan ng Senado? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat.
Congressman, kung napanood, nabasa at napakinggan ninyo yung petisyon na inihain sa Korte Suprema para sabihin, no, para himukin na Korte Suprema na sabihan, utusan o paalalahanan ang Senado na simulan agad yung impeachment trial versus Vice President Sara Duterte. Ano pong take ninyo dito sa inihaing petisyon na ito, Congressman? Well, of course, we respect the petitioner who filed the petition for mandamus. No, ang kanyang prayer po is sinasabi niya na ang Korte Suprema labas ng order na manduhan ang ating pong Senate of the Philippines upang mag-convince sila, no, bilang isang Senate Impeachment Court at simulan na ito pong paglilitis sa impeachment case laban po sa ating Vice Presidente. Although it was already filed with the Supreme Court and kumbaga pinapaubayan na natin to sa Korte Suprema, no, kung ano po ang magiging pasya nila dito po sa petisyon na ipinal nga po ng isang abogada na kung saan yun po ang kanyang hiling. No? So of course, since it was already filed with the Supreme Court, we will leave it, no, to the sound discretion of our justices with the Supreme Court. Sa panig po ba ninyo, kasama po kayo doon sa ilang mga naghihimok o umihimok sa Senado na mag-convene na ito ng impeachment court para masimulan na po yung pagdinig even before the start, pagbabalik session po ninyo sa June, Congressman? Well, ang ating pong batayan kasi, John Robert, is the Constitution, no? Sinasabi kasi ng Korte, ng ating Constitution is that when the trial by the Senate shall forthwith proceed, no? So ito po ay may interpretasyon na sinasabi na if we use the word shall, it is a command. And then, of course, when we use the word forthwith, which means immediately. So, yun po yung ating batayan patungkol ho dito sa usapin na kung ang impeachment or ang Senado sitting as an impeachment court ay kailangan na pong mag-convene. Although, of course, we don't want to antagonize the senators because they will be sitting as the senator judges. And we respect, no, the opinion, the statements made by our Senate President. But then again, ating lang po talagang basihan if the Constitution says that the trial shall forthwith proceed and therefore ang ating pong interpretasyon ay dapat, no, anggaran. So with that, hinihintay ho natin yung ang ating Senado na mag-action dito po sa ating impeachment complaint na in-file laban po sa ating Vice Presidente. But then again, we respect and we want also to give time, no, to the Senate to review, study, and of course, update the rules of impeachment para naman po mas maging maayos ang ating pong magiging impeachment trial. Doon sa mga naging pronouncement po, Congressman, ni Senate President Chis Escudero, pag-update doon sa rules na susundin, siyempre iakma po sa existing rules na meron po tayo ngayon sa mga korte, doon sa mga pre-trial na schedule, sa mga listahan ng mga evidences na ipapasa and all. Nakikita nyo po ba na doon sa initial na paglalatag na ito ng Senado ay kung masisimulan yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay mas mapapabilis, hindi ito aabot, sabihin natin, ng kalahating taon or so? Well, I totally agree in the sense that we need to update the rules of impeachment because yung existing rules of impeachment ay yung rules pa noong Corona impeachment trial. And having said that, hindi pa po naka-incorporate doon yung mga rules of procedure, no, na nakalagay ngayon sa rules of court, yung rules of evidence, rules of electronic evidence, yung preparation and submission ng judicial affidavit. So, yung mga bagay na yun, sa tingin ko, ay kailangan po talagang ma-incorporate doon po sa rules of impeachment because that will abbreviate and of course, facilitate smoothly ang magiging impeachment trial. Pero sana naman magawa ito sa agarang panahon so that we can start the impeachment trial as soon as possible. At naniniwala ko na pag ito pong mga bagong batayan or guidelines or rules ay naka-incorporate sa rules of impeachment,
this will help us to have an immediate impeachment trial, and therefore hindi na po ito aabutin ng 6 taon. Sa akin pong palagay, siguro 3 buwan Opo. ay masyado na pong mahaba. If malinaw at naka-incorporate ito pong mga rules na to, that will help us abbreviate the proceedings. Opo. Isa pa, Congressman, nakikita nyo ba kung ang dahilan or may observation kayo kung bakit ang liderato ng Senado at ay ang sinusunod ay kailangan munang mag-convince sila at ito ay pagbabalik po ng sesyon ninyo sa June na. At hindi nyo po ba, ano po ang take ninyo doon sa part na yon na parang walang, dahil huli ninyong naipasa, last day ng session, parang ang nangyayari ay kasalanan ninyo kasi bakit pinatulog ninyo ng 2 months sa inyo and then pagdating sa kanila bakit kailangan agad ba simulan? Parang ganun po yung ibang perspective na binabanggit, Congressman. Yes, I respect their opinion. But we have to remember that the first 3 complaints Ayan. were filed by private citizens, endorsed by a member of the Congress. So kung yun po yung ginawa nating maging batayan ng impeachment complaint, the Speaker of the House should refer it to the Committee on Justice because there is a requirement na titignan natin if it is sufficient in form and in substance. Correct. And if it is a probable cause, and if there is a ground for impeachment against the respondent. Unlike with the 4th complaint, na kung saan nagkasundo po ang mahigit 215 members of the House of Representatives, that already constitutes the articles of impeachment. And that is why it was immediately transmitted to the Senate. Ngayon, sinasabi nga po natin, yung bola po kasi ay nasa Senado na, no? Sapagkat naipasa na, transmit na yung impeachment complaint. But then again, we respect the action being taken by the Senate right now dahil may point din talaga po, Robert, no? Sapagkat kailangan din nila i-update yung kanila pong rules of impeachment. But then again, nananawagan din po yung iba, no? Again, kung pwede, sana they can do it the soonest possible so that we can start already with the impeachment trial pursuant to the provision of the Constitution. Rep, Congressman, backtrack lang ako ng konti. Nabanggit mo ito. Siyempre, ang pinaka-pundasyon dito, yung 4th na yung 4th impeachment complaint. Bigyan nyo nga po ng kami ng timeline at itong publiko. Nung simula lang na-file ito, gaano yung itinagal nito dyan po sa House of Representatives before ito totally ma-transmit sa Senado, Congressman? Well, if I'm not mistaken, the first complaint was filed sometime in December, if I'm not mistaken with the date. Opo. So almost barely 2 months, no, ang itinagal. But if we are going to review and scrutinize all the impeachment complaints, the first one is kumbaga masyadong mahaba yung articles of impeachment. If I'm not mistaken, 20 plus articles. If that will be the one to be filed in the impeachment, in the Senate, masyadong tatagal po, Robert, na magiging trial natin. Kasi article by article, you have to prove that. So, ilang testigo, ilang mga dokumento ang ating pong ipafile at ipipresenta. Yung second one naman, if I'm not mistaken, masyado din naman maiksi. Opo. The third one, halos same, hindi unsubstantiated, although there are substance naman. But of course, it's kumaga, mas maganda, no, to come up with the one solid impeachment complaint. Hindi na po ito i-refer po as a Committee on Justice because we were able to master the one-third requirement under the Constitution to constitute the articles of impeachment. And that is why we ended up with this 4th impeachment complaint na yun po yung na-file natin. So wala naman po siguro masama kung nag-top up tayo ng isang mas matibay na complaint laban po sa respondent kaysa naman po doon sa mga nauna na sa tingin natin hindi pa talagang hinog para po isampa bilang impeachment complaint. Pero ito pong 4th impeachment complaint na ito, sir, na sinasabi po ninyo, Congressman, na solido, hindi maigsi, hindi mahaba, at ito yung nakikita ninyo na tama, perfect na impeachment complaint versus the Vice President. Etong ika-4 na ito na complaint, hindi ito nagtagal dyan sa inyo sa Kamara, Congressman?
agad na i-transmit. Yes, tama ka, Robert. May mga usap-usapin naman po, no, even before pa, because there are complaints already filed. So, talagang ini-expect siguro may pang-apat pang complaint na file. But yun po yung mga napapag-usapan na there are an expectation from the members na talagang mayroon pang pang-apat na complaint. And we have to remember that even before the fourth impeachment complaint, there were series of committee hearings in the QUADCOM, in the Committee on Good Government. Kumbaga, we are very familiar already of the issues of all possible violations committed by the respondent. And that is why we summarized it. We ended up with the 7 articles of impeachment. Na sa tingin po natin, yun po yung pinakamalakas at perfectong grounds na maisasampa po laban po sa isang impeachable officer na nagkataon po ating Vice Presidente. Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong pag-usapan natin ngayon. Ang Team Suka, hindi na nila mapigilan ang pamamayagpag, ang pagkapanalo. Kung sa laro pang baseball or softball, naka first base na ang Team Suka. Okay, ito post ng SMNI News, posted 45 minutes ago. By the way, pasalamatan ko ang aking mga researchers, subscribers, si Chris Torres at Eudora. Sila yung nagpapadala sa akin ng mga ganitong post, articles, videos, kaya makagawa ko kagad ng reaction vlog. Okay, ito, padala ng aking mga kaibigan, SMNI News 45 minutes ago. Look, sabi, 180 barangay captains in different districts in the city of Manila express their warm support for the Duterte senatorial slate consisting of Pastor Apollo Kibuloy, Ronald Bato de la Rosa, Christopher Bongo, Philip Salvador, Raul Lambino, Vic Rodriguez, JB Hinlo, Jimmy Bundok, and Rodante Marcoleta. Okay, so may mga pictures na nakalagay dito. I hope hindi ito fake news ha. Kailan ang SMNI minsan wala akong nakitang fake news. Sana totoo ito. Ito, people who reacted. 10,000 people who reacted, 5,100 heart. Tuwan-tuwa. 4,600 like. 181 ang na-shock. Anyway, this is good news for Team Suka. So, ni-research ko dahil City of Manila 180. So, una kong tanong, ilan bang barangays ang City of Manila? Ako, ang dami pala. 897 barangays ang Manila. Ang dami. So, ilang percent itong 180? Halos 20%. Marami-rami na ito. 20%. Manila ito ha. Ako hindi ko inaasahan na ang Manila 180 barangay captains magbigay ng suporta. Ano kayang dahilan? Kasi kung Mindanao pa ito, pwede. Davao, yan. Talagang mamamayagpag, Davao region. Anywhere in Mindanao, mamamayagpag, and even Visayas. But Luzon, parang malakas ang Team Sinusuka. Bakit dito? Nandyan pa si Nandyan yung si Congressman Abante. I think 6th district. Nandyan si Congressman Joel Chua nung district ba? Second, I'm not sure. So, anong ibig sabihin nito na 20% of the barangay captains in Manila City
nagpahayag ng suporta sa PDP Laban. Okay? Alam mo, sa politika, dapat marunong kang bumasa o makiramdam sa pulso ng tao. Tingin ko ngayon, dahil sa underdog mentality ng mga Pilipino, kung sino yung inaapi, nandun yung awa, nandun yung suporta.